Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas and Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nilooban ang isang daycare center sa Cagayan de Oro City. Sara, paano nakapasok yung mga kawatan? Rafi, binutas daw ng kawatan ang kahoy na pintuan sa likurang bahagi ng daycare, pati ang screen door nito. Nang dumating sa daycare sa Barangay Ipunan ang ilang nagtatrabaho roon, bumungad sa kanila ang mga nagkalat na libro at sira-sirang gamit. Nakalabas na rin ang hilaw na manok mula sa refrigerator na food supply sana ng mga bata. May naiwan pa mga buto ng manok na doon pa raw iprinito ng kawatan. Tingin ng mga nagtatrabaho sa daycare, madaling araw pumasok doon ang kawatan. Isinumbong na ang insidente sa pulisya para matukoy kung sino ang salarin. Mahigit 70 bahay ang napinsala ng sunog na kumalat sa 2 barangay dito sa Davao City. Sa ulat ng Super Radio Davao, unang sumiklab ang apoy sa barangay Agdao proper. 70 bahay roon ang natupok na karamihan ay gawa sa light materials. Kumalat pa ang apoy sa katabing barangay ng Leon Garcia kung saan mahigit 20 bahay naman ang nasunog. Tinatayang nasa 1.2 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Lumikas sa evacuation centers ang mahigit 100 pamilyang apektado. Wala namang naiulat na nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Heto na po ang latest kay Bitoy. Matapos ang 3 dekada ng pagpapatawa, certified kapuso pa rin si comedy genius at Pepito Manaloto star Michael V. Muling pumirma ng kontrata si Bitoy sa GMA Network. Present sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto Arduavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi, at ang misis at manager ni Bitoy na si Carol Bonagan. Nagpadala ng video message si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon. All out din ng support ng Bubble Gang cast members sa contract signing ni Bitoy. Getting you to join Bubble Gang in 1995 was one of the best decisions that GMA Network has ever made. You have elevated GMA's entertainment standard through every TV show and movie that you have done with us and every character you created. The man is a phenomenon. I mean, a creative force, one of the unique talents, di ba? Kung meron sigurong pwedeng tawagin na na living legend na mabibilang mo siguro sa daliri ng isang kamay, siguradong isa na siya. This man is man with your own word na pag sinabi niya, I will stay. Talagang ever loyal talent ng GMA, si Bitoy. Salamat, Bitoy. And speaking of Bubble Gang, this year ay nagse-celebrate ang Kapuso Gag Show ng 30th anniversary. Sabi ni Bitoy, dapat abangan ng mga kababol ang upcoming grand concert ng Bubble Gang sa October. The show never gets old. Yung ideas, yung comedy, parang palaging up to date. So I think magtatagal pa to. As long as merong audience na gustong maging masaya. Muling nagpulong sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House sa Amerika. Tinalakay sa pulong ang mga hakbang para matapos na ang Russia-Ukraine war. Naroon din ang ilang European leaders para suportahan si Zelensky. Bago matapos ang pulong, sinabi ni Trump na tinawagan niya si Russian President Vladimir Putin para magpulong silang tatlo ni Zelensky. Pag-uusapan pa raw kung kailan at saan ang pulong. Sa labas ng White House, sinabi ni Zelensky na isasapinal ang lahat ng napag-usapan nilang mga hakbang sa loob ng 10 araw. Kasama raw sa pag-uusapan ang hatian ng teritoryo ng Ukraine at Russia na isa sa mga ugat ng gyera. Noong Pebrero, nagpulong na rin sina Trump at Zelensky pero nauwi ito sa sagutan ng dalawang lider. Arestado ang 7 taong nagpapatakbo ng umano'y illegal gambling hub sa isang gusali sa Makati City. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, 5 banyaga at 2 Pinoy ang nahuli. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, dinadaya umano ng mga suspect ang laro para siguradong talo ang mga tumataya.
Hindi rin daw lisensyado sa PAGCOR ang nabistong online gaming hub. Nakumpiska ang mahigit 80 computer, mga pre-registered SIM card at iba pang gamit. Mahaharap ang 7 suspect sa mga reklamong illegal gambling at paglabag sa anti-cybercrime law. Sinusubukan pang kunin ang kanilang pahayag. May 41 ring nahasagip sa gaming hub. Paliwanag nila sa pulisya, nirecruit sila bilang Information Technology at Customer Relations Officer pero pinagtrabaho raw sila sa online sugalan. Hulikam ang pananakit ng isang lalaki sa Caloocan sa batang anak ng kanyang girlfriend. Paliwanag ng lalaki, nasukahan daw kasi siya ng bata. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nabasag ang ngipin at nagkapasa sa labi. Yan ang lumabas sa medico legal ng 6 na taong gulang na lalaki na navideohang sinasaktan noong August 5 sa Barangay 175 Caloocan. Sinampal, tinadyakan sa ulo, binuhat sa leeg at sinikmuraan ang bata. Ang may gawa, boyfriend ng kanyang nanay. Dahil sa nangyari, kinuha siya ng kanyang tsuhin at inilipat sa bahay niya sa katabing Barangay 176. Doon na pinuntahan ang bata ng mga taga Caloocan Police, Caloocan City Social Welfare Department at barangay officials matapos mag-viral ang video ng pananakit. Pwede po tayo mag-refer sa mga national institution kagaya ng mental para po kung may trauma man na naiwan dun sa bata, maiayos po natin. Galit na bumalik sa police station ang tsuhin ng bata. Nagtaloan niya sila ng kanyang ate na nanay ng bata dahil tutol itong kasuhan ang boyfriend. Napanood niyo po yung video. At first, she expressed disappointment. And then, after nun, nagbati ulit sila. Kaya yung ate ko galit sa amin na nandito kami ngayon sa police. Ayaw niya pong kasuhan yung lalaki. Dahil? Mahal niya daw po. Nagtatrabaho abroad ang ina ng bata. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Sa ngayon, hindi pa maaaresto ang inirereklamong lalaki. Yung incident ay nangyari po noong August 5 at nag-report po sila sa amin ng August 12, which is 7 days after na po yung pangyayari. Kaya lagpas na po siya sa reglementary period natin. Kasama ang barangay officials, pinuntahan namin ang inirereklamong lalaki sa kanyang bahay. Bagong gising siya nang pumayag magpa-interview at tila amoy alak ayon sa barangay. Tumuka po sa bibig ko. Akala ko ibang tao. Pero ba't naman po ninyo sinakal, sinampal? Hindi ko sinakal na ito pag-isig ko. Niyakap ko nga. Sabi niya, Daddy. Ayun lang na ko, Daddy. Humingi na raw siya ng tawad at sinabing ngayon lang anya ito nangyari. Matagal lang po humingi ng tawad. Yan yung nanay lang po ko usapin. Ano sabi po ng nanay? Okay naman daw po kami. Hindi siya galit? Nagalit din. Sasampahan na ng reklamong child abuse sa piskalya ang lalaki. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang panayam, itinanggi ng ina ng bata ang sinabi ng kapatid na ayaw niyang kasuhan ang kanyang nobyo. Kinausap daw niya ang kanyang nobyo na huwag magtatago at sumuko na sa pulis. Pumunta naman daw sa pulisya ang inirereklamong lalaki para sumuko pero hindi inaresto dahil kailangan daw munang sampahan ng reklamo ang lalaki. Dahil napahiya na raw siya sa ipinost na video ng kanyang kapatid, pinanindigan na niyang huwag kasuhan ang kanyang nobyo at ang kapatid na lamang niya ang sasampahan ng reklamo. Sinasaktan din umano ng kanyang mga kapatid ang kanyang anak. Uuwi raw siya sa Nobyembre para kunin ang anak. Sumiklab ang sunog na yan sa ika-4 na palapag ng isang residential building sa Barangay 91 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Sugatan na mag-iinan na residente ng Gusali matapos tumalon mula sa ika-5 palapag. Dinala na ang 3 sa ospital. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kabuuang pinsala. Apektado ang nasa 16 na pamilya. Ang ilan sa kanila mananatili muna sa multipurpose hall ng barangay. Sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema. Kaugnay po yan sa apela ng Kamara na baliktarin ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa bise. Ayon kay Attorney Michael Powa na bahagi ng defense team ni Vice President Duterte, kahapon sila nagsumite ng komento o opposition sa naturang apela. Hindi raw sila magbabahagi ng kopya nito sa media bilang paggalang daw sa Korte Suprema. Hindi na rin daw sila magbibigay ng iba pang pahayag kaugnay nito.
Update na tayo sa pagdinig ng Senado sa mga flood control project ng gobyerno at may ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, pinasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga construction companies na inisnab ang pagdinig ukol sa flood control projects ngayong araw. Sa 15 inimbita kasi, 11 lang ang sumagot at sa mga ito, 7 kumpanya lang ang dumalo ang may-ari o abogado. Kaya naman nagmosyon si Senador Ronald Bato de la Rosa na ispasabpina na sila sa susunod na pagdinig. Move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. Iniimbestigahan ngayon ng Senado kung may anomalya sa mahigit 500 billion pesos na halaga ng flood control projects ng gobyerno na awarded sa 15 contractors na tinukoy ng Pangulo kamakailan. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Marcoleta, bilyon-bilyon ang inilalaan ng gobyerno sa flood control projects kada taon pero perwisyo pa rin ang baha sa bansa. Titingnan ngayon ng komite kung may irregularidad sa bidding at awarding ng mga proyekto at kung dekalidad at epektibo ba ang mga natapos ng proyekto. Simulat sa poll, hindi aniya tugma ang listahan ng mga pinaka-flood prone na probinsya sa listahan ng mga nakakakuha ng pinakamaraming flood control project. Dagdag ni De La Rosa, kung naipatupad talaga ang mga proyekto, bakit patuloy pa rin ang baha? Sabi pa ng ilang senador, marami rin daw proyekto ang niwalang maayos na description. Ipinisenta ni Marcoleta ang larawan ng mga palyadong flood control project. 80% ang lupa, 15% semento at 5% lang ang bakal, kaya hindi naman daw talaga tatagal. Sabi naman ni Senador Erwin Tulfo, dapat pangalanan ang mga opisyal na sangkot sa flood control project. Sino-sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. Hindi ito pamumulitika o pagsira sa reputasyon ng kahit sino. Nais ng kumiting ito na gawing makabuluhan at produktibo ang bawat pagdinig. Rafi, nagpapatuloy ang pagdinig ngayon at kasasabi lang ni DPWH Secretary Manny Bonoan na undergoing validation yung mga reports na merong mga ghost projects. At ang sabi niya ay tingin niya meron ng mga ghost dito sa mga flood control projects. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Nagkasundo sa 60 araw na tigil bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Ayon yan sa isang opisyal mula sa Egypt na kinumpirma naman ng isang senior Hamas official. Sa ilalim ng kasunduan, pakakawalan ng Hamas ang kalahati sa tinatayang 50 hostage nila sa Gaza kapalit ng ilang nakakulong na Palestino sa Israel. Nangyari ang kasunduan ilang araw matapos magsabi ng Israel na plano nilang kontrolin ang buong Gaza City na nila'y huling kuta ng Hamas. Halos 2 taon na ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Mahigit 62,000 Palestino na ang nasawi dahil sa gulo. Isinare ni ex-PBB housemate at Sparkle star Shuvi Etrata sa Inyong Mare kung sino ang gusto niyang maging leading man. Sige, Alden. Ay, kay Alden. Baka naman, di ba? Baka naman. O si Kuya Dennis Trillo, actually. Workmate goals pala ni Shuvi, sina Asia's multimedia star Alden Richards at Kapuso Drama King Dennis Trillo. Ikinuwento rin ni Shuvi sa Inyong Mare na looking forward siyang makatrabaho si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Bibida sina Shuvi at Ding Dong sa upcoming series na Master Cutter. Thankful din daw si Shuvi sa mga humanga sa kanyang fight scenes sa Encantadia Chronicles Sangre. Naglaban na kasi ang karakter niyang si Veshdita at si Sangre Terra Bianca Umali. Aminado si Shuvi na na-challenge siya sa action scenes. Naging challenge talaga siya sa akin. So, ginawa lahat po ng workshops sa Sparkle, inatinan ko action workshops, and masaya ako na nagbunga naman siya. Naging sobrang ganda ng mga fight scenes sa Encantadia. More pa, marami pa, sobrang dami niyo pang mapapanood. Bida po natin ngayong araw ang isang aso sa Quezon City. Good vibes ang hatid ng kanyang
todo bigay na pagpapakitang gilas. Patingin nga kami niyan. Jump, jump, jump! Ay, nako. Meet Shanks, ang 7-month-old mixed breed dog na always performance ready. Kwento ng uploader na si Rainier na nagmemorienda siya kasama ang mga kaibigan nang lumabas si Shanks at kanyang lola Nelia. Game na game naman daw na nakikipagkulitan si Shanks sa tuwing sinasabihan ng jump, jump o biro tuloy ng netizens o si Nanay Nelia naman. Ang nakakaliw na video meron ng 7.5 million views at pinusuan ng 1.7 million netizens. Shanks, ikaw ay... Trending! Cutie pie! Sana makilala ko.